Gandang umaga po sa lahat. Samahan niyo po ako sa pagbasa po ng salita ng Panginoon sa Genesis chapter 6, verse 22. Isang verse lang po tayo. Ayan. Genesis chapter 6, verse 22. Kahit anong version po, English man o Tagalog, wala pong problema. Pero we've displayed from the NLT, kung hindi po ako nagkakamali. Kung nakita na po natin, sabay-sabay po nating basahin. Genesis chapter 6, verse 22 in 1, 2, 3. Noah did everything just as God commanded him. Ang Diyos po magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Bago po tayo maupo, tignan niyo po yung katabi niyo. Kamayan niyo po, ang ganda mo today. Okay, ang pogi mo today. Ayan. Maganda po ba ang umaga ninyo? Ayan. Excuse me po. Marami pong istorya across countries, cultures, religion, tribes po na nagkukwento ng isang malakas, matinding pagbaha that wiped out so many people. Even the Chinese, meron po silang Great Flood. And they refer dun sa nakaligtas po si Noah. Hindi Noah, Noah. But we believe po, the original story was the story of Noah. And there was this catastrophe po, grabe yung calamity na marami po yung namatay. It wiped the population of the earth. Ang question po, did Noah warn the people about it? Binalaan po ba talaga ni Noah yung mga tao during his time? Alam ko po, pamilya tayo sa kwento ni Noah. Pero may nabasa po ba kayo? Habang binabasa niyo po yung salita, yung passages regarding Noah, may nakita po ba kayo nag-preach talaga si Noah na, "Hoy, huwag niyong gawin yan, masama yan. Uy, magsisi na kayo." May nakita po ba kayong ganon? Kasi, alam po ni Noah na magkakaroon ng matinding pagbaha. May ark siyang ginagawa, bakit hindi niya binalaan yung mga tao? Kung binalaan niya, bakit hindi natin nakita sa Genesis? Kung binalaan niya, bakit sasabihin po ng Panginoong Jesus sa Matthew 24? Sige. Matthew 24, 38 to 39. Sabi po, "For in the days before the flood," si Jesus po ito he was referring to the second coming, pero ginamit niyang example, yung pong panahon ni Noah. "For in the days before the flood, people were eating, drinking, marrying, giving in marriage, up to the day Noah entered the ark." Everything was normal. Everything was as is. Tapos tingnan niyo po, no? "And they knew nothing about what could happen. They knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away." Hindi nila alam. Sa ibang translation po, "and they were surprised." Si Jesus po nagsabi, hindi nila alam ano yung nangyayari. "That is how will it be at the coming of the Son of Man." Bakit hindi alam ng mga tao? Did Noah fail to warn the people? Ngayon, kung binalaan niya, did he fail? Marami po sa atin are asking this question, especially po yung mga tito-tita natin, yung mga elderly natin. Am I enough?
Did I fail my family? Bakit malungkot pa rin kami? Bakit hindi pa rin kami masagana? Sablay ba ako? Ngayon pong umaga na to, titingnan natin, was Noah a failure? Or was he enough? Titingnan po natin, ano yung mga ebidensya po natin to say na si Noah, hindi po siya guilty. To say that Noah did not hoard the information, that he was faithful. Tapos titingnan natin, ano yung mga ginawa po niya, ano yung mga desisyon niya that made him enough. Baka po kasi ngayon sa atin, nagtatanong din tayo, did I do enough? Am I enough? O sablay pa rin ako? Ilang mga bagay po makita natin from that very small passage. Let's answer the question, am I enough? Pero bago po yun, manalangin tayo saglit. Panginoon, marami pong salamat sa umaga na ito. Ang panalangin namin, be in the center of this preaching. As we study your word, hingahan mo po ito ng buhay. Masalo lang namin, Panginoon, yung mga bagay na gusto mo pong masalo namin upang magamit namin ito sa paglakad sa harapan mo. Panginoon, maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Paano po natin masasabi that Noah did not fail and he was enough? Kasi po una, sabi po ng verse natin, diba, Noah did everything just as God commanded him. What's that? First po, he constructed. Binuo niya yung arko na pinapagawa sa kanya ng Lord. Sabi po ng verse, he did everything according to the instructions of the Lord. Sabi po ng ibang verse, ibang translation. He did everything according to the specification na binigay sa kanya ng Lord. Importante po yun. Bakit po? It's noteworthy po kasi wala pa namang arko bago po nung event na to. Wala pa nga silang paglalayagan eh. Wala pang mga baha, wala pang bagyo nung panahon po na yon. Now there was this debate, umuulan ba o hindi? Wala pa tayong makita na umuulan na. Pero syempre, laws of nature eh, di ba? May water cycle tayo. Pero may nagsasabi po na wala pang ulan at that time. Hindi po natin sure kung may ulan na o wala. Pero ang sure natin, hindi pa bumabagyo at hindi pa bumabaha. Wala pa siyang paggagayahan. Meron pong isang storya, si Christopher Columbus. Ano po na, merong, alam niyo po yung mga umpukan ng mga lalaki, lalo pag nakainom na, yung mga payabangan, wala kayo sa lolo ko. Yung mga ganun po. Tapos minsan, di ba, naghahamunan pa yan? Pre, kaya mo ba to? Ngayon po, si Christopher Columbus po, after a wild exploration, tapos nakakain na sila, nakainom sila, sabi po ni Christopher Columbus, sige, pagalingan, sino magpapatayo ng itlog? Patatayuin lang. Ito pong mga kasama niya, siyempre, payabangan eh. Di sila, ayaw tumayo. Na-try niyo na po bang magpatayo ng itlog? Yung hilaw po ano po nangyayari? Sumubok yung isa, sumubok yung pangalawa, sumubok yung pangatlo. Nagkakaasara na. Imposible naman to eh. And then, sabi ni Christopher Columbus, ayaw nyo na. Siret na. Hindi, imposible yan, boy. Ganun pa sila. Sige. Sabi ni Christopher Columbus, akin na. So, ginawa po niya, ito pa itlog. Basag po yung ilalim. Pero sakto lang para buo pa ng konti itlog. Tumayo. Tawanan yung mga Lolo,
Naloko mo naman kami. At tumayo naman, di ba? Tapos sabi, kaya din namin yan, napakadali lang naman pala yan eh. Sabi po ni Colombo, sabi niya, madali nga, kaya niya naman gawin. Ang problema, hindi niyo nagawa. Ako nagawa ko. Ngayon, kaya niya nang ulitin. Bakit? Ginawa ko na sa harapan ninyo eh. Yung arc po, madali ba siyang gawin? Hindi. Pero, yung difficulty level, exponentially bigger. Kasi bakit? Wala pa siyang paggagayahan eh. Tapos, ano yung pagbabasehan niya? Sinabi lang ng Lord, instruction niya. Tayo pa pag sinabi, Noy, paano ba magluto ng sinigang? O sige, eto, bili mo. Tapos ito, kahit hindi ka pa nakakapagluto, dahil alam mo naman yung lasa, tsaka itsura ng sinigang, medyo kaya mo nang i-replicate. Pag nagkulay blue yung sinigang, may mali, di po ba? Pero dahil may paggagayahan ka, kahit hindi mo pa nagagawa, madali, mas dumadali. Si Noah po, wala siyang paggagayahan. Pero nagawa niya. Marami po sa atin, marami naman tayong pwedeng paggayahan ng tama. Ano ba yung pinipili natin gayahin? It's noteworthy po kasi wala pang paggagayahan. Pangalawa po, He did everything according to the instructions of the Lord. Nung wala pong sulat-sulat. Di po ba? Nag-uusap lang sila ng Lord. Nagpe-pray si Noah, nag-uusap sila ng Lord. Sabi ng Lord, ito yung sukat ng, by this, by that. Ang bihira. Sa mga, naalala niyo po, yung mga tatay natin na namamalengke nung pandemic, nung lockdowns. Ilan po yung nakakalimot sa pinabibili ng asawa? Di po ba? Bibili nga lang sa tindahan eh. Tide, Surf, Cream Shield. Tapos ganito. Ano nga yung panlima? Si Noah po, grabe yung specification, natandaan niya. Hindi po natin alam kung sinulat after, no? Pero makikita natin, hindi nagte-take down notes si Noah. Pero ba't niya nagawa? Ba't niya natandaan? Bakit po? Because there's value in being present at the moment. Hindi ko po sinasabi na masama ang mag-take down notes, no? Maganda pong practice yan. Pag-journal natin, maganda po yan. Pero alam niyo po, sometimes, we take away from the experience kasi busy tayo masyadong magsulat, magpicture, magvideo, and we became absent doon sa moment. Pansinin niyo po sa mga concert ngayon, pansinin niyo po sa mga event, imbis na makinood, tingnan lahat, pag-obserbahan, lahat nakaganan. Tapos tangay po natin yan sa church. It's nice po to take down notes, to document, to take a photograph, to video something. Pero iba pa rin po yung present ka at that moment. Yung buong ikaw, nakatuon sa kausap mo. Nakatuon dun sa Panginoon. Many years ago po, tumayo po dito si Pastor David Fernandez. Hindi pa po ganito yung stage natin, yung church natin. Tanda ko po yun, second year high school ako, ang tanong niya ganito, are you a pillar or a caterpillar? Haligi ka ba o isang higad? Yung pillar, tutulong na manatiling maayos yung simbahan. Yung caterpillar, kumakain ng dahon, sisirain yung halaman. Wala po akong notes. At that time, bakit? Ako yung pinapatakbo nila eh. Pero at that point po, tanda ko bakit. I was present at the moment.
High school po ako, gusto ko po mag-conservatory of music. Pero hindi namin kaya at that time. Alam niyo po ginawa ni Papa? Tinawag po ako tsaka si Jason. Gumawa po siya ng 1/2 sheet of paper. Bond paper. Hinati lang. Tapos nalisan niya, eto ang sahod ko, monthly. Eto pinapupuntahan nun. Din-write daw niya. Tandang-tanda ko po saan napupunta yan. Kitang-kita kong negative kami. Niya, etong dahilan ba't hindi kita pwedeng pag-aralin sa Conservatory of Music. Wala po akong notes nun. Pero ba't ko natatandaan? I was present at the moment. Marami po tayong life events. Hindi naman natin ginornal. Hindi naman natin binidyohan. Pero bakit tandang-tanda po natin? Because we are present at that moment. Again po maganda po ang mag-journal. Maganda po ang mag-document. Don't get me wrong. Pero wag po nating papanakaw yung pagkakataon na masolo natin ng Lord. Ma-experience natin yung saya kasamang pamilya. Kasi busy ka. Busy ka. Si Noah po, he was there. Kaya natandaan niya. Alam niyo po ba, marami po sa inyo nagte-take down notes. Without looking at your notes, natandaan niyo po ba yung preaching ko no first Sunday? Exactly my point. Be in the moment. Kasi tatatak po yun. Mas tumatatak yun. Wala po tayong specific na taon o duration, gaano po katagal ginawa yung ark. Okay. May debate po, 150, 120, 100, yung iba po nagsabi less than that. May kanya-kanya silang mga claims. Pero one thing is for sure po, mahabang panahon yung ginugol. At ano po yung sabi ng passage po natin? Noah did everything that God commanded him. Madali pong gawin yung tama. Unang araw, 3 araw, unang linggo. Pero he did that for decades. Parang hindi pa natatapos, parang walang nangyayari. Bakit nagpapatuloy pa rin siya? Marami po sa atin, we are concerned with the pace of our success. Kaya, bakit wala pa akong ganito? Ba't wala pa kaming bahay? Ba't wala pang elevator yung bahay namin? Bakit yung iba, ganito na yung cellphone? Bakit yung ganito dito na nag-aaral? Ba't kami wala pa rin? Ba't yung iba nagtatravel dito? Ba't kami wala? We're concerned about the pace. Ba't wala pang ganito? Bakit? Pero alam niyo po ba, yung pacing, yung speed nung makuha natin yung mga gusto natin, secondary na lang yun. Importante, saan tayo papunta? Tandaan niyo po, speed is useless if you're heading in the wrong direction. Si Noah po, it took him decades, if not a century. Pero ginawa pa rin niya ng tama. He constructed faithfully doon po sa pinapagawa ng Lord. Tingnan niyo nga po yung katabi niya. Sabihin mo, basta tama yung pinupuntahan mo. Okay lang po kahit mabagal lang. Relax lang. Hindi kasing tulin ng iba yung promotion mo. Okay lang. Okay po, okay lang. Iba nakakabili na ng sarili nilang trend. Ikaw, bike pa lang. Okay lang. Basta tama yung direksyon na pinupuntahan po natin. Okay po? Tingnan niyo nga po yung katabi niya. Sa tamang daan ka ba? O may tama ka lang.
po evidence natin that Noah was enough? Kasi po he constructed according to the specifications of the Lord. And pangalawa po, he preached actually. Again po, babalikan natin yung tinanong ko po sa inyo ng introduction. Did he really preach to the people about the flood, the coming flood? If he did, saan niyo po makikita? Nakita niyo po ba sa Genesis na nag-preach man lang si Noah? Wala po tayong makikita sa libro ng Genesis na nagturo si Noah. Wala po tayong makikita na binalaan niya yung mga tao. Tapos po, balikan natin yung verse po natin kanina, yung passage po ni Jesus. For in the days before the flood, people were eating and drinking and marrying and giving marriage. Isipin niyo po, halimbawa, puputok na yung bulkan, tapos malapit sa atin. Magpapakasal pa po ba kayo? O lilikas kayo? Feeling ko naman, magpapakasal pa rin, nahanap lang ng ibang venue. Tama po? Kung alam mo nang babahain, kakain ka pa ba? Sayang niluto ko ng sinigang eh. Kakain ka pa ba? Hindi na, feeling ko po, pag alam mo ng pabaha na andyan na yung tubig, ay, magliligpit ka na, magre-ready ka na. Bakit po? Alam mong babaha eh. Pero sila po, bakit kampante sila? Because they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. Hindi po ba nag-preach si Noah? Nag-preach po siya. Nag-preach po siya. Anong evidence natin? Una po, yung pong character ni God. Kasi po ang Lord, kahit gaano tayo kasama, papadalan niya pa rin tayo ng mensahe. Ano pong case in point natin? Nineveh. Pag-una-una po yun, di po ba? Salbahe nga eh. Pero ano po ginawa niya? Hindi niya hinayaan na makatakas si Jonah. Dinala pa rin niya si Jonah sa Nineveh para balaan po yung Nineveh. Nakinig naman po ang Nineveh, nag-fasting pa nga sila, lahat sila nag-fasting. Pero nawala po yung hari, bumalik sila sa dating gawin, kaya sila nadurog. Sodom and Gomorrah, salbahe. Ano po sabi ng Bible? Yung prayers ng mga tao sa paligid nila, nakakarating na sa Lord eh. Kahit pagano, kahit hindi naniniwala sa Diyos, yung panalangin nila, dininig na ng Lord. Bakit? Napakasalbahe yung Sodom and Gomorrah eh. Pero po, nung si Abram, sabi niya, Lord, kung may 10, gugunahin pa ba? Sige, hindi na. Yung nature ng Lord, kung hanggat kaya tayo iligtas, ililigtas tayo. Babalaan tayo. And it's against the nature of the Lord na hindi tayo balaan. Ito si Darlene, mapapahamak dito. Sige, hindi ko ba? Masaya to. Ganun po ba? Hindi po, di ba? Ang nature ng Lord, hanggat kaya niya tayong warningan, hanggat kaya niya tayong balaan, gagawin niya. Nakikinig ka ba? Pangalawa po, we have 2 Peter 2:5. Ano po sabi ng 2 Peter 2:5? And God did not spare the ancient world, except for Noah and the 7 others in his family. Noah, ano po sabi? Noah warned the world of God's righteous judgment. Sa ibang translation po, Noah preached, the righteous preacher. He did warn the people of the coming calamity. So God protected Noah when he destroyed the world of ungodly people with a vast flood.
Yung nature po ng Lord, balaan yung mga tao. Kasangkapanin, si Noah to make a warning. Siguro naman po, napakalaking signage na ng malaking-malaking barko, no? Para sabihing may baha. Tapos ilang dekada na niyang ginagawa, hindi pa po ba agaw pansin yun? Sa atin lang po eh. Maglagay ka lang ng bakod, tapos maglagay ka ng yero, tapos under construction. Magtatanong na yung mga tao, ano gagawin dyan? Di po ba? Sa amin po yung ginibay yung lumang bahay sa tabi po namin. Ang dami po nito, ano gagawin niyo na dyan? Magpapatayo na kayo ng bahay. Simple lang po yun. Ito po pabira. Dekada na. Kung hindi isang century. Century mahigit. He was grabbing attention. He was preaching the good news. He was preaching the righteous judgment of God. Pero ganun pa rin. The fact that the world was caught off guard doesn't prove po na hindi nag-preach si Noah. Pero po, ang tinuturo nito, yung mga tao hindi nakikinig sa babala. Ano po sabi ng Isaiah sa atin? That the world will be filled with the knowledge of the Lord as the water covers the sea. Darating po yung pagkakataon, lahat alam na yung patungkol po sa pag-ibig ng Lord, sa kasalanan ng tao, and dun sa judgment po ng kasalanan. Darating po yun. Pero bakit pagdating ng Revelations, meron pa ring may iwan sa rapture? Pag nagkaroon ng battle, end time battle ng Ragnarok, bakit meron pa ring para sa Diyos ng mga tao, tapos hindi sa Diyos ng mga tao? It's not because we lack yung mga preaching, we lack yung pong mga Bible apps, mga warnings. Hindi po dahil nagkulang sa paalala. Kasi nagkulang. Pakikinig. Did Noah fail to warn the people? Hindi po. But the people failed to listen. Ano ba yung evidence natin na Noah was enough? Because he constructed faithfully. He preached faithfully. Pangatlo po, he was at peace. Sa mga gera po, isang squadron po kayo, isang team kayo, at natambangan po kayo, lahat patay maliban sa isa. O sa isang dilubyo po, at nangyari po ito dito sa atin, nung po sa Tacloban, isang buong pamilya patay maliban sa isa. Usually po yung nakasurvive has this dilemma po. Ang tawag natin dito, survivor's guilt. Ba't ako nabuhay? Ba't ako nakaligtas? Dapat sumama na lang ako sa kanila. Dapat ako na lang yan. Dapat ganito, dapat ganyan. Ba't ako nabuhay? At kung ayoko pong makakita kayo ng ganun. Kasi sobrang nakakaawa. Na yung buong pamilya niya nawala sa harapan niya tapos siya buhay. Sobrang nakakaawa. Sobrang nakakadurog po ng puso. Pag pinapakinggan mo, tapos naiinis siya sa sarili niya, gusto niyang patayin yung sarili niya. We call that survivor's guilt. Totoo po yun. Ito po, hindi lang isang pamilya o hindi lang isang barkadahan yung nawala kay Noah. Lahat ng tao sa paligid niya, burado. Bakit wala po tayo makita na si Noah, Lord, bakit ako lang natira?
Why was he at peace? Bakit po? Kasi he did everything that God told him to do. Was it easy? No. Pero kailangan po nating maisip. Sa dulot-dulo, ang Lord pa rin po ang in charge. Siya pa rin po yung nagpaplano. Tayo lang yung gagawa. Tayo po yung kamay at paa niya dito sa lupa. Tayo po yung taga-tanim. Pero sino po magpapatubo? Siya pa rin. Tayo po taga-share lang. Sino makikinig? Sino tatanggap sa Lord? Sino ang papatanggap sa Lord? Yun yung mali sa ating mga Kristyano. Papatanggapin ko to. Parang ang lakas ng loob. Parang kontrolado natin yung banal na spirito, no? Patatanggapin ko to. Pwede ba yun? Ay, nako, pastor. Ay, kuya, pag sasagutin ko na to. Kasi ako magpapatino dito, eh. Tayo lang po yung tagapagtanim. Iba po sa atin, taga-dilig. Pero hindi tayo tagapagpatubo. At hindi po tayo tagapagpabunga. Hindi nating diligan, pwede nating lagyan ng pataba, all we want. Pero hindi tayo magbibigay ng bunga sa kanila. We are called to faithfulness. We are called to be faithful. Hindi na po natin saklaw kung papakinggan tayo ng iba o hindi. Hindi ko po alam kung sino po may kailangan nito. No? Pero, yung mga anak nyo po ba naliligaw ng landas? Ang tanong po ganito, ginawa mo ba yung parte mo? Were you faithful in teaching them the path of the Lord? Kung ginawa niyo po yung parte niyo, sabihin ko po sa inyo, hindi niyo kasalanan na mali yung daan na tinatahak nila. Hindi mo kasalanan. Is your spouse unfaithful? Is your spouse hindi po ginagampanan yung trabaho niya? Ang tanong, ginagawa mo ba yung sa'yo? And if you do, hindi mo kasalanan. May mga mahal po ba kayo mahal kayo sa buhay na hindi pa rin tumatanggap sa Lord? Sinera niyo ba? Pinakitaan niyo ba ng pag-ibig ng Lord? Yes? Pero ayaw pa rin. Hindi niyo na po yung kasalanan. We should stop blaming ourselves for the faulty decisions ng mga tao po sa paligid natin. Hindi ikaw ang Diyos. Hindi ikaw ang tagapagligtas. At the end of the day, sila pa rin ang magdidesisyon. Madali po ba? Nakakagaan po ba ng loob? Hindi. Pero tatanggapin po natin yung reality. Hindi ikaw magdi-decide para sa kanila. Sila pa rin. Dito po tayo magtatapos. Meron pong isang TikToker. Pangalan niya si Trax NYC. Ang mga content niya po tungkol sa mga ginto. Tapos may ginawa po siya, gold talaga, tapos nilusaw niya, tapos ginawa niya, nilagay niya sa mga 1 ounce na molde. May, parang mga 10 o 20 piraso na ano lang. 1 ounce. At the time po, tinignan ko magkano yung 1 ounce of gold. That is $2,316 per ounce of gold. Hindi po grama, hindi po gramo. Ounce. Magkano yun sa peso?
Nga. Times 50. So, 100. Tapos alam niyo po ginawa niya, dyan sa video na yan, particular na video na yan. Magkano po? 134,000. Pwede na, di ba? Tapos alam niyo po ginawa niya, nakatayo siya sa New York. Tapos, hawak niya yan. Tapos sabi niya, an ounce of gold. An ounce of gold. Pinamimigay niya. May kumuha. You're smart, my friend. Tapos marami po yung hindi kumukuha. Inaalok niya, tapos nalungkot po ba siya? Nalungkot po ba siya? Hindi. Bakit? Kasi alam niya yung pinamimigay niya eh. Alam niya yung value nun eh. At pag hindi mo tinanggap, hindi niya kasalanan. Sino may kasalanan? Yung inaalok po natin, nakaligtasan, yung pagmamahal ng Lord, yung inaalok nating advice, yung inaalok natin na payo, inaalok natin na pag-ibig, that is more than this gold. At pag hindi nila tinanggap, that's not your fault. Balansin po natin, baka nalalayo na tayo. Don't quit sharing. Wag po. Don't stop loving them. Don't stop rebuking them. Don't stop hoping. Pero there will come a time, God will judge us as individuals. Huhusgahan po tayo ng Lord. Haharap tayo sa Kanya as individuals. By the measures and standards na binigay ng Lord, ikaw, you are enough. Ikaw, panalo ka na. Bakit? Nagawa mo na yung parte mo eh. Inalok mo na eh. Binigay mo na. It's up to them to decide. You cannot make decisions for others. Di po kayo pwedeng mag-decide para sa kanila. Sila pa rin yun. Hindi mo pwedeng ilakad yung buhay mo, yung buhay nila. Hindi pwede. Sila pa rin yan. Tanong po, ginawa mo ba yung pinapagawa sa'yo ng Lord? Kung nagawa mo na, my friend, you are enough. Panalo ka na, you are enough. It's not your fault.